Samantala, inaasahang mararamdaman na ngayong linggo ang dagsa ng mga magbabakasyon sa Baguio City para sa Semana Santa at summer vacation. Pagtitiyak naman ng mga otoridad, mahigpit na seguridad ang nakalatag at may mga bagong aktibidad na maaaring i-enjoy ng mga turista. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Kilala ang Baguio City bilang summer capital of the Philippines. Kaya naman, paboritong destinasyon ito ng mga turista tuwing sasapit ang summer season at Holy Week. Mula pa Manila, mag-early birthday celebration ang tiyahin ni Jomi. Napili nila ang Baguio City para sa kanilang selebrasyon dahil sa malamig nitong klima sa gitna ng panahon ng tag-init. Well, obviously, maganda naman talaga yung tanawin dito sa Baguio. So I think everybody is welcome naman at any time, at any season. Ayon sa City Tourism Office, ramdam na ngayong linggo ang pagdagsa ng mga turista. Inaasahang aabot sa 100,000 hanggang 150,000 na mga turista ang aakyat sa lungsod hanggang sa Semana Santa. Sa buong Abril, inaasahang aabot hanggang 250,000 na turista ang bibisita sa Baguio City. Usually, ito talaga yung another peak season for tourist arrivals here in Baguio City. Kaya every year naman pinaghahandaan natin yan. Naghahanda na rin ang City Tourism Office ng mga aktibidad na pwedeng salihan ng mga turista. Kasama na rito ang Mangantaku Food Fair sa April 24, natampok ang iba't ibang Cordilleran dishes. Inaasahan din ang Sabsabong Timayo, kung saan ibibida ang mga bulaklak sa lungsod. Mayroon ring arts and creative activities katulad ng Baguio Dance Festival at sports activities. You have to prepare for your trip, no? Hindi yung biglaan kasi medyo maraming ganon, no? Kasi lalong-lalo na kung peak season gaya ng Holy Week, talagang magpupunuan ang ating mga hotels, mga accommodation establishments. Mahigit 300 personnel ng Baguio City Police Office ang magbabantay ngayong summer vacation. Papaigtingin nila ang police visibility lalo na sa mga place of convergence. Asahan din po natin yung mga taong masasama ang loob, naka-prepare na rin po tayo sa kanila. We're going to deploy ang mga anti-theft teams na po natin, those who are in uniform and those who are in plain clothes. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.